Again, hindi ko na pasalamatan lahat ng mga nagbibigay sa akin ng mga birthday greetings. Birthday ko na po, February 12. O, malapit na ako maging senior citizen. O, diba? Sa mga nagbaba sa akin dyan, sorry. Charot! Yes! This time naman, ang aking dalawa rin sa mahal. Lalong-lalo na itong si Enrique Hill na talaga namang kahit hindi ako naiimbita sa mga press con, mga kung ano-ano yan, ang suporta ko po sa kanyang pelikulang pinalabas na po. Ay, kumikita pa rin. Ano, panoorin nyo sa mga sinihan. Yung I Am Not Big Bird na nakasabay naman ng Lisa Frankenstein ni Liza Soberano, ang kauna-unahan namang o kumbaga yung entry ni Liza ngayon sa Hollywood, o di ba? Dalawa yan sa talagang minamahal. Ako consistent sa mga magko-question diyan. Sabi ko nga, reviewin niyo lahat, pang ilang episode na namin ito, pang 700 na something. Pero tingnan mo, nakailang balita ako kay Liza at saka kay Enrique. At yes, kino-confirm ko ha, kasi natuwa ako nung si Enrique nagsalita siya. Hindi dahil sa may pelikula silang pinopromote, di ba? Magkasabay sila ni Liza. Kinonfirm mismo ni Enrique na never silang naghiwalay. Na siguro mga 4 o 5 beses namin ginagawang podcast dito, yung kanilang, ang nakakarating sa aming mga chika mula sa kanilang mga mahal sa buhay, mga malalapit sa kanila na malapit din po sa akin na binabalita sa akin. Oh! At sinabi nga ni Enrique na they're all doing okay, they're doing fine. Nagkataon lang na talaga na may mga distance ba na kailangan nilang pakisamahan kasi kung nasa abroad yung isa, nandito yung isa, 'di ba? Kagaya nung huling vlog namin dito na sinabi nating nasa Spain nga at nagbatian naman sila ng Christmas. Kasi may mga ganun talaga na kahit nga sa magkakapamilya, tapos yung ibang mga liske naman nagtatampo kasi bakit parang may shadow of something daw yung balita ko. So, ano ba pinagsasasabi nyo? Hindi kayo marunong makinig. Read between the lines. Diba? At ito na nga po, kinumpirma na mismo ni Enrique na they're still together. Masaya sila sa pag-level up ng kanilang relationship. Kasi yung relasyon po nila ngayon is talagang may romantic, nandoon pa rin yung romance, pero nandoon na sila sa mas naiintindihan na nila ang existence ng bawat isa, lalo pat may kanya-kanya silang mga goals, mga aims sa buhay na gusto nilang gawin. And habang itong si Liza ay gustong subukan itong paggawa ng project sa mga international scenes, ito namang si Enrique, ito bumabalik din siya kasi may mga plano pa siya. Kasi di ba, if I remember it right, nung nandoon kami minsan sa opisina sa Viva at hindi pa nag-uusap pa lang, nasa pag-uusap process pa lang itong si Enrique with Ranvel Rufino, kasi yung mama ni Ranvel ay isa sa mga executive ng Viva. Doon namin narinig yung balita na magpapamanage na siya kay Ranvel, at doon din namin narinig yung balita na parang kasama sa mga plano ni Enrique that time na may mga binibenta siyang property. This was after pandemic. Doon namin narinig na planong mag-concentrate o mag-focus ni Enrique sa negosyo dito sa pagpuproduce ng mga concerts here and abroad, at pagdadala dito ng mga foreign artists and local artists as well, nabibigyan din niya ng pagkakataon. May mga planong ganun kami narinig kasi sinabi namin na kaya nga nakikipag-connect siya doon sa mga taga-Viva na may mga international connections na rin, at may mga artists na rin locally and internationally na talagang andali nilang nakukuha. Kaya nung mapag-usapan na magiging manager niya itong si Ranvel, isa ito sa narinig namin. And then biglang nung nag-uusap-usap na, may mga kumuha na uli kay Ken na endorser ng ganito, ng telecommunication, ng gadget, etc. Hanggang napag-usapan nga yung pagbabalik movie niya, kasi nga po medyo gumaganda na uli yung reception ng mga moviegoers, yung mga theater goers na sa respond nila sa pelikula na napatunayan nga po nung nakarang 2023 MMF na masigla ang sinihan. Kaya sabi niya, why not maggawa tayo ng movie, but this time maging daring tayo, at dito na nga po pinanganak yung I Am Not Big Bird na kinonceptualize. Tapos mga grupo-grupo sila ng mga barkada, at sa Thailand nga nila ito ginawa, at medyo daring, at sa promo pa nga lang talagang gamit na yung sinasabi ni Ken na total matagal siyang wala, di ibigay na niya lahat-lahat. O kaya sa mga hindi pa napapanood, I'm not trying hard to push you to buy tickets or to watch the movie sa mga theaters dahil palabas pa po ito at pinag-uusapan. And might as well, kahit iniimbita na rin po namin kayo, napanoorin na rin nyo yung
Liza Frankenstein na kasabay naman na ni-release sa dito rin sa parang kasi may pag-uusap no. If I am not kung magpapakamarites talaga ako, ka-feeling ko may may connivance, may collaboration na sige sabihin natin i-release, paputukin natin ng mga ganun. May mga ganun po talaga. But the thing is, hindi nakakainis ang mga ganung style kasi naman lalo pat inamin naman nila na sila pa rin. Ang importante, masaya tayo mga Lizcan fans, lalo na ako, Enrique supporter, na talagang sinasabi natin na ang pagmamahalan nila hindi naman talaga nawala at sila pa rin hanggang sa mga sandaling ito. And kung ano mangyayari after this, yan po ang abangan natin, yan din po ang susubaybayan natin kasi malinaw na habang yung mga karamihan sa mga paborito natin mga love teams, mga relationship ay nag-break na, nag-cancel na or talaga nagpahayag na hiwalay na sila. Ito pong Lizcan, sina Enrique at saka sila Liza ay sinasabi nilang kami pa rin. Nag-level up nga, nagkakaintindihan, nagagawa sila ng sarili nilang mga paraan kung paano nila pauusbungin or payayabungin ang kanilang usbong at yabong payayamanin ang kanilang relasyon. So kanila ibigay naman po natin sa kanila yan. Kasi nga 'di ba, kung talagang may gusto, may paraan, 'di ba? May magagawa kang paraan, ways. Kung ayaw mo, ayaw na lang. Ganun lang talaga ang buhay at happy tayo doon. So sa kanilang pagpapakita ng suporta sa isa't isa, wini-wish natin na sana one of these days magkaroon ng pagkakataon na makita uli natin sila na magkasama together. Hindi naman imposible yun. Nasa isang proyekto sila at in a more mature roles or in a more mature theme ng pelikula na kakikitaan natin ang husay nila sa pagganap. Kasi sa totoo lang, isa rin naman ang Lizcan sa mga tandems na talaga namang makikita mo na ang husay nila sa pagganap ay nandoon at umaangat ng umaangat. O, di ba? Alam mo yan, Ken, ganun kita ka-love. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga Lizcan fans dyan. Patuloy lang tayong magdasal. Patuloy lang din natin silang bigyan ng suporta kasi sila rin naman ay ganun din sa atin. Sabi ko nga kanina sa opening ko, kahit hindi ako naiimbitahan dahil hindi ko alam for no reason at all, okay lang naman po sa amin kasi sabi ko nga dun sa mga kaibigan po nating mga sumusuporta din kina Enrique, meron naman po akong sariling ways, may means, may resources para naman ipakita ko rin ang suporta ko dito sa dalawang ito na since nakilala ko pa sila nung mga panahon pa na aktibong-aktibo pa po ako sa loob ng 25 years mahigit ko po sa ABS-CBN sa iba't ibang departamento doon, ay talagang dalawa po sila sa talagang nasubaybayan ko at talagang nasuportan. With all due respect kay Mama Ogie Diaz na alam natin na naging issue niya kay Liza, kina Nanay Christy na siyempre sinusuportan si Ogie. Ako naman po, sinabi ko naman po paulit-ulit, ako, minamahal ko si Liza dahil mahal ko sa Enrique. Ay, taray na gano'n! Yes! Kasi mas naging close po ako kasi kay Enrique and bilang sinusuportahan naman niya ng bonggang-bongga si Liza, di ibibigay ko rin naman po yun. Pero wala namang ginagawang hindi maganda sa akin si Liza, kaya okay pa rin sa akin si Liza. Diba? Alam mo yan, Mama Ogie and Nay Christy. So, yan, nandun lang ako sa aspeto na yon. Dahil sabi ko nga, hanggat kung sino ang minamahal ni Enrique, mamahalin ko na rin yan. Charot! Pero talaga, akala mo naman ko kay Ken. Ken, good luck and congratulations. Sa'yo na rin, Liza. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga supporters po ng Unbettable Channel at mga Lizcan fans po dyan, Babu, thank you. Panuorin po natin, I Am Not Big Bird and Liza Frankenstein showing pa po.